Nandito na naman tayo mga pare, at kaka-release lang ng One Piece Chapter 1166. At grabe, sobrang wild ng chapter na to. From the aftermath of God Valley to shocking revelations about rocks, Elbaf, at pati ang nakakaiyak na side ng mga giants, ang dami nating kailangang himayin. Nagsimula ang chapter pagkatapos ng labanan sa God Valley. Grabe ang tama ni Rocks, pero buhay pa. Iniisip niya kung nawala na ba ang sumpa sa kanya. Pero nang makita niya ang tatlong God's Knights, sina Garling, Summers at Maffy, alam niyang wala na siyang takas. Sinabi niya kina Roger at Garp na tumakas na at wag nang mamatay para sa kanya. Nagpasalamat pa siya dahil pinigilan nila ang kanyang pagwawala. Pagkatapos, binigyan siya ni Garling ng final blow at napatay siya. Lumipat ang eksena. Bit-bit ni Rayleigh at Gaban sina Roger at Garp. Nagtanong si Roger tungkol kay Rocks at sabi ni Rayleigh, patay na siya. Nagpapanik ang mga Marine dahil guguho na ang isla. Sumisigaw sila na huwag hayaang makatakas ang mga pirata at nagpapaputok ng kanyon. Bumagsak ang buong isla sa makapal na fog, parang pagtatapos ng isang teatro. Ito ang naging God Valley incident, pero tinago ang tunay na kwento. Pagkatapos ng katahimikan, bumagsak ang malalaking kidlat at nagsimulang lumabas ang mga bagong kwento. Sa barko ni Roger, naghahanda ang mga pirata para tumakas pero ayaw umalis hanggat hindi nagigisi ang kapitan. Naggising si Roger at natuwa sila lahat. Ipinakita nila ang mga nakuha nilang kayamanan kasama ang isang mahiwagang bagay na umiingay sa loob ng chest. Nang buksan ni Roger, isang baby pula, si Baby Shanks, tumatawa pa. Luhabas ang balita, The Rocks Pirates disbanded! Si Garp lang ang ginawang bida. Masayang-masaya ang mga tao at sinasabi na si Garp ang pumatay kay Rocks. Sa Marine HQ, galit na galit si Garp sa fake news. Pero sinabi ni Sengoku na tinakpan lang ng world government ang katotohanan. Sabi niya, sobrang laki ng Marine organization kaya hindi niya mapigilan ang masasamang ginagawa ng mga nasa itaas. Naiinis siya at tinawag na promotion chaser. Nag-aaway sila pero magkaibigan pa rin. Sabi ni Garp, marami siyang kailangang protektahan sa baba ng bangin. Ibig sabihin, mga ordinaryong tao. Sa Elbaf, umiiyak si Loki matapos makita ang balitang patay na si Rocks. Sa flashback, makikita paano siya paulit-ulit sinusundan si Rocks kahit hindi siya pinapansin. Sabi ni Loki, para sinikas Rocks. Isang mandirigmang tumatawa habang winawasak ang mundo. Ikinwento ni Roxy Beck ang tungkol sa ancient weapons na Galileila na tanying ama ni Loki ang kayang paganahin. Sabi ni Rox, kung magsasama sila ni Harald, walang makakahinto sa kanila. Pero tumanggi ang ama ni Loki dahil sa love. Nangako si Loki na babalik siya palagi. Balik sa kasalukuyan, hagulhol pa rin si Loki dahil patay na si Rox. Sa isang isla, kumalat ang balitang umatake si Harald ng Elbaf. Pero ang totoo, binugbog lang niya ang isang giant criminal. Pinagalitan niya ito dahil nagdadagdag ng takot sa mga giants. Sabi niya, hindi sila mapagkakatiwalaan kung patuloy silang mananakit. Patuloy niyang binugbog ang giant hanggang pigilan ng mga sundalo. Pagkatapos, nagsisisi si Harald. Naalala niya nung humingi ng tulong si Rox noon pero hindi siya tumulong. Sabi niya, iniwan niya ang kanyang best friend. Sa Elbaf, sinabi niya sa kanyang family na hindi na niya iniisip ang itsura o pride. Sinabi niya kina Hajudin at Loki na sila ang kanyang mahal na anak at dapat tulungan nila ang kinabukasan ng Elbaf. Pagdating sa Marineford, sinubukang pigilan si Harald pero nagpumilit siya. Pinutol niya ang kanyang sariling sungo bangik tanda ng sobrang paghihingi ng tawad. Humihingi siya ng 1,000 taon na pagbabayad sa mga kasalanan ng giants. Gusto niyang lumaki ang mga bata ng Elbaf ng mapayapa at makasama ang mga tao ng walang takot. Sabi niya, handa siyang maging alipin kung kailangan para lang patunayan ang pagnanais ng mga giants na magkaroon ng kapayapaan.